Nagsisimula ang pelikula sa hinaharap sa taong 2027. Ipinapakita sa isang ulat sa balita ang tungkol sa gobyerno ng Britain. Inaprubahan ng rehimen ang isang panukalang batas na nagsasaad na mananatiling sarado ang mga hangganan matapos ang 8 taon, at magpapatuloy rin ang pagpapatapon sa mga ilegal na immigrant. Pagkatapos nito, tinalakay ng balita ang malungkot na pagkamatay ng pinakabatang tao sa buong mundo. Makikita natin ang mga taong nasa loob ng coffee shop na nakikinig ng mabuti sa balita. Ngunit isang matangkad na lalaki na nagngangalang Theo ang tila walang pakialam rito at lumabas matapos kunin ang kanyang kape. Ilang segundo lamang matapos makalabas si Theo, isang maliit na pagsabog ang naganap sa kalapit na establishmento. Dahil dito, may ilang taong nasugatan, kabilang ang mga dumaraang commuter. Pagkatapos noon, nagtungo si Theo sa kanyang trabaho, kung saan nagluluksa ang lahat ng kanyang mga katrabaho sa pagkamatay ng pinakabatang tao sa mundo. Nang makita niya ito, pumunta siya sa opisina ng kanyang boss at nagsinungaling na nais niyang iuwi ang kanyang trabaho dahil mas nakaapekto sa kanya ang pagkamatay nito kaysa sa inaasahan niya. Dahil naawa sa kanya, agad siyang pinayagan ng kanyang boss. Kaya naman sumakay si Theo ng tren pauwi. Habang nasa biyahe, may mga ilegal na imigranteng nasa riles ng tren na naghahagis ng mga bato sa mga pasahero. Sa kabutihang palad, may mga harang ang mga bintana ng tren kaya walang nasaktan sa loob. Pagkatapos nito, mahinahong bumaba si Theo ng tren. Sa labas, nakita niya ang mga kulungang puno ng mga ilegal na immigrant na mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Nilampasan niya ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang kaibigan, isang matandang lalaki. Matapos silang magyakapan, sumakay ang dalawa sa sasakyan ng matanda at nagtungo sa bahay nito. Hindi tulad ng ibang mga bahay, nakatago ito ng maayos sa gitna ng kagubatan. Sa loob ng bahay, nakita ni Theo ang asawa ng matanda na may sakit sa pag-iisip. Nakatingin ito sa mga ginupit na pahayagan tungkol sa patuloy na problema ng sangkatauhan sa pagkabaog at sa napakalaking pagdagsa ng mga refugee sa loob ng halos 2 dekada. Mayroon ding litrato ni Theo kasama ang isang babae at isang sanggol. Nang sumapit ang gabi, buong pagmamalaking ipinakita ng matanda ang kanyang mga droga at pinatikim pa ito kay Theo. Pagkaraan nito, iniba ng matanda ang usapan at binanggit ang Human Project. Isa itong organisasyong hindi pa nakukumpirma ang pag-iral, na naghahanap ng solusyon sa problema ng pagkabaog ng sangkatauhan. Sumagot si Theo na huli na ang lahat. Kahit pa mayroon mang lunas sa pagkabaog ang organisasyon, bumagsak na ang mundo dahil sa mga digmaan at pandaigdigang depresyon. Umabot na sa puntong nahaharap sa pagkalipol ang buong sangkatauhan. Kinabukasan, muli niyang nadaanan ang mas maraming kulungan sa labas habang inaaresto ng mga pulis ang mga refugee. Ilang sandali lang ang lumipas, sa pilitang isinakay si Theo ng 2 lalaki sa loob ng isang van. Dinala siya ng mga ito sa isang silid para sa interogasyon, kung saan ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga fishes. Ang fishes ay isang armadong grupo na lumalaban para sa karapatan ng mga immigrant, at pinamumunuan ito ng dating asawa ni Theo. Casual na nakipag-usap ang leader sa kanyang dating asawa tungkol sa kalagayan ng mga immigrant. Binanggit din nito na maging ang ilang mamamayang British ay sumasali na sa kanilang kilusan upang isulong ang pagkakapantay-pantay para sa lahat ng immigrant sa Britain. Pagkatapos noon, isiniwalat ng leader na kailangan niya ang tulong ni Theo upang makakuha ng transit papers para sa isang batang refugee na kailangang makarating sa baybayin. Ipinaliwanag niya na maaaring makuha ni Theo ang mga dokumentong iyon mula sa kanyang pinsan na nagtatrabaho sa gobyerno, kapalit ng malaking halaga ng pera. Tumanggi si Theo at sinabing hindi niya kailangan ang pera. Dahil dito, sa pilitang nilagyan ng sako ang kanyang ulo ng mga lalaki. Makalipas ang ilang sandali, binigyan nila siya ng isang liham at saka siya ibinaba sa isang lugar. Pagkatapos nito, nagtungo si Theo sa kanyang pinsan, isang ministro ng gobyerno na namamahala sa isang koleksyon ng mga nailigtas na obra maestra ng sining na sinusuportahan ng Estado. Nagsinungaling si Theo sa kanyang pinsan dahil alam niyang hindi niya makukuha ang transit papers kung sasabihin niya ang totoo. Nagtagumpay siyang malinlang ang kanyang pinsan. Nang gabing iyon, nakipagkita si Theo sa isa sa mga tauhan ng fishes sa isang bar at ipinaalam dito na nabigyan siya ng kanyang pinsan ng joint transit papers, na nangangahulugang siya mismo ang sasama at magbabantay sa batang refugee habang bumibiyahe. Pumayag si Theo na gawin ito kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Sumang-ayon naman ang tauhan at nag-iwan ng litrato ng batang refugee bago ito umalis. Kinabukasan, muling nakipagkita si Theo sa leader ng fishes. Dinala siya nito sa isang sasakyan kung saan naroon ang tauhan ng grupo, ang batang refugee, at isang komadrona. Naglakbay sila patungong Canterbury.
Ngunit habang nasa daan, bigla silang tinambangan ng isang armadong grupo. Agad na umatras ang tauhan ng Fishes at mabilis na pinaandar palayo ang sasakyan. Gayunpaman, nagpaputok pa rin ang mga umaatake at tinamaan sa leeg ang leader ng Fishes. Habang tumatakas sila, nakasalubong nila ang mga sasakyan ng pulis at ambulansya na papunta sa pinangyarihan ng insidente. Ilang sandali pa, pinahinto sila ng dalawang pulis. Nang makita ng mga opisyal na malubhang demogo ang leader ng Fishes at malapit ng mamatay, agad silang kumilos. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anuman, pinatay sila ng tauhan ng Fishes. Pagkatapos noon, dinala ng Commodore na ang bangkay ng leader sa kagubatan at nagdasal para rito. Lumayo si Theo mula sa grupo at doon tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. Napaluha siya habang nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. Hindi nagtagal, tinawag sila ng tauhan upang umalis na at magtungo sa ligtas na taguan ng Fishes sa isang bukirin sa kanayunan. Matapos maglinis ng sarili, hindi sinasadyang narinig ni Theo ang mga miyembro ng Fishes habang inihahalal nila ang tauhan bilang kanilang bagong leader. Makalipas ang ilang oras, tinawag ng Commodore na si Theo papunta sa Kamalig dahil nais siyang makausap ng batang refugee. Pagdating niya roon, isiniwalat ng dalaga na alam nito ang tungkol sa anak ni Theo at ng namatay na leader ng Fishes. Sinabi rin nito na inutusan siya ng leader na sumama kay Theo sakaling may mangyaring masama, dahil si Theo raw ang magdadala sa kanya sa The Tomorrow, isang misteryosong barko na tutulong sa kanya. Ngunit wala namang alam si Theo tungkol sa naturang barko at sinubukan niyang umalis. Bigla namang hoberin ng batang refugee ang kanyang mga damit. Doon niya ibinunyag ang kanyang pagbubuntis. Napatingin si Theo sa kanya ng may matinding pagkabigla habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang kahulugan ng kanyang nakita. Matapos ang halos 2 dekada ng pagkabaob ng buong sangkatauhan, isang batang refugee ang nakatayo sa kanyang harapan habang nagdadalang tao. Ilang sandali pa, pumasok ang bagong leader ng Fishes kasama ang Commodore na at inilabas si Theo. Pagkatapos nito, pinanood ng mga miyembro ng Fishes ang isang balita tungkol sa armadong engkwentro na ikinamatay ng kanilang dating leader. Ayon sa ulat, ang bagong leader, si Theo, ang batang refugee, at ang Commodore na ay itinuturing na ngayong mga terorista matapos mapatay ang 2 pulis. Sinabi rin sa balita na mayroon ng sapat na ebidensyang forensics at surveillance ang mga autoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng 4. Ipinaalam ng bagong leader sa lahat na maaaring matunten at maaresto sila ng mga pulis anumang oras. Idinagdag pa niya na maaaring magbago ang plano nilang dalhin ang batang refugee sa Human Project dahil sa nangyaring insidente, lalo na ngayong buntis ito. Biglang sumigaw si Theo at sinabing dapat nilang ipaalam sa publiko ang tungkol sa pagbubuntis ng dalaga. Nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga miyembro ng Fishes. Karamihan sa kanila ay naniniwalang hindi tatanggapin ng gobyerno ang sanggol ng isang batang itim na refugee, kahit pa ito ang unang pagbubuntis matapos ang 2 dekada ng pagkabaob ng sangkatauhan. Nais ng batang refugee na makarating agad sa baybayin at makatakas sa gobyerno. Ngunit iginiit ng bagong leader na dapat muna itong manganganak sa kanilang ligtas na taguan dahil masyadong mapanganib ang paglalakbay para sa kanya sa kasalukuyan. Sa huli, pumayag ang batang refugee na magtungo sa baybayin pagkatapos niyang manganganak. Dahil dito, nagsigawan at nagbunyi ang mga miyembro ng Fishes. Nang gabing iyon, nakarinig si Theo ng pagtatalo sa labas. Habang palihim na nakikinig, nalaman niya na ang bagong leader pala ng Fishes ang nagplano ng pagkamatay ng kanyang dating asawa. Mas lalo pa siyang nabigla nang marinig na balak din siyang patayin ng grupo, at gamitin ang sanggol bilang isang kasangkapang pampulitika upang suportahan ang kanilang revolusyonaryong pag-aaklas. Agad na ginising ni Theo ang batang refugee at ang Commodore na, at sinabi sa kanila ang tungkol sa plano ng Fishes. Mabilis silang lumabas ng bahay at nagnakaw ng isang sasakyan upang makatakas. Nang mapansin ito ng Fishes, agad silang nagsimulang humabol. Maya-maya, dumating ang bagong leader habang tumatakbo at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag magpaputok dahil nasa loob ng sasakyan ang buntis na refugee. Sinubukan silang habulin ng Fishes, ngunit nagawa nilang mapalayo sa grupo at tuluyang makatakas. Sa huli, nakarating sila sa bahay ng matandang kaibigan ni Theo. Ipinakilala ni Theo ang batang refugee at ang Commodore na sa matanda. Pagkatapos nito, napunta ang usapan sa The Tomorrow. Doon nila nalaman na isa pala itong barkong ospital na nagkukubli bilang isang bangkang pangangaso, at ito ang magdadala sa kanila sa Human Project. Ayon sa plano, dadaan ang barko sa huling 2 weather signals sa paglubog ng araw. Ang una ay magaganap mamayang gabi sa Windsmore, habang ang ikalawa naman ay magaganap pagkalipas ng 2 araw sa Bexhill, isa pang kampo ng mga refugee.
Pagkarinig nito, biglang tumayo ang matanda at umalis, na nag-iwan ng maraming tanong sa isip ng lahat. Habang matiyagang naghihintay ang tatlo sa kanyang pagbabalik, ikinwento ng batang refugee kung paano niya natuklasang buntis siya. Sinabi niyang hindi pa siya kailanman nakakita ng isang buntis na babae, ngunit nalaman niyang nagdadalang tao siya nang magsimula siyang magsuka at unti-unting lumaki ang kanyang tiyan. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang matanda dala ang magandang balita. Nakahanap siya ng taong makakatulong sa kanila upang makapasok sa Bexhill. Isa itong immigration police officer na madalas bumibili ng droga mula sa kanya. Nang gabing iyon, matapos ilakad ang aso sa labas, narinig ni Theo ang kwento ng matanda tungkol sa naging pag-iibigan nila ng kanyang dating asawa. Nagkakilala ang dalawa. Sa isang rally at kalaunan ay nahulog ang loob sa isa't isa. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit sa kasamaang palad, nawala sa kanila ang bata noong panahon ng flu pandemic noong 2008. Habang nagpapatuloy sa pagkukwento ang matanda, tahimik na umalis si Theo. Kinabukasan, ginising siya dahil sa malalakas na ingay sa labas. Agad na sinuri ng matanda ang mga CCTV camera at nakita niyang pinapasok na ng fishes ang kanyang ari-arian. Walang pag-aalinlang ang umalis si Theo kasama ang batang refugee at ang commodrona. Samantala, nagpas siyang manatili ang matanda upang pigilan at patagalin ang fishes. Pagkaalis ng tatlo, mahinahon niyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman sa kanyang asawa. Pagkatapos nito, isinagawa niya ang isang mercy killing upang wakasan ang paghihirap nito. Hindi nagtagal, puwersahang pumasok ang mga miyembro ng fishes sa kanyang bahay habang hinahanap si Theo. Nagsinungaling ang matanda sa bagong leader, ngunit natagpuan ng mga tauhan nito ang mga dokumentong nagpapatunay na patungo sa Bexhill ang tatlo. Nang wala na siyang matakbuhan, nagbiro pa ang matanda upang pagaanan ang sitwasyon. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng bagong leader. Walang awa nitong itinutok ang baril at pinaputukan siya ng 3 beses. Samantala, nasa kagubatan si Theo at walang magawa kundi panoorin kung paano pinatay ng bagong leader ang kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, agad siyang sumakay sa sasakyan upang makipagkita sa immigration police officer. Mabilis silang umalis bago pa sila muling matunten ng fishes. Kinabukasan, nagising si Theo at napansing huminto sila sa isang abandonadong paaralan. Nakita niya ang batang refugee na nakasakay sa isang swing sa labas, habang ang commodrona naman ay nasa loob ng isa sa mga silid. Mula sa wala, ibinahagi ng commodrona kung paano unti-unting nagsimula ang pagkabaog ng sangkatauhan. Ayon sa kanya, nangyari ito ng dahan-dahan, mula sa sunod-sunod na pagkalaglag ng mga ipinagbubuntis. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, wala ni isang siyentipikong paliwanag kung bakit ito nangyari. Bigla silang nakarinig ng alarma sa labas, kaya agad silang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nila sa labas, nakita nila ang isang sasakyang militar. May isang taong nagsalita gamit ang loudspeaker at inutusan silang huwag gumalaw. Dahil dito, mabilis na sinabi ni Theo ang isang linyang itinuro sa kanya ng matandang lalaki sakaling makatagpo niya ang immigration police officer. Sinigaw niya na ang taong nasa loob ng sasakyan ay isang pasistang baboy. Makalipas ang ilang sandali, bumaba ang immigration police officer mula sa sasakyan at itinaas ang kanyang baton upang takutin si Theo. Ngunit maya-maya ay natawa rin ito, saka sila inimbitahang sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos noon, bumiyahe silang magkakasama patungong Bexhill. Habang nasa biyahe, biglang nakaramdam ng matinding pananakit sa tiyan ang batang refugee. Gayunpaman, agad na gumawa ng palusot sina Theo at ang commodrona upang hindi sila mabisto at mapatay. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, binuksan ng immigration police officer ang pinto at sinabi sa kanila na may isang babaeng gypsy na naghihintay sa loob. Siya raw ang tutulong sa kanila upang makahanap ng matutuluyan. Pagkatapos nito, nagpanggap ang tatlo bilang mga ilegal na immigrant, habang ang immigration police officer naman ay nagpanggap na tinatakot sila. Habang nasa loob ng bus, sinabi ng commodrona kay Theo na ang dating leader lamang ng fishes ang may direktang paraan upang makipag-ugnayan sa Human Project. Karaniwan daw na nakikipag-ugnayan ang organisasyon sa isang immigrant, na siya namang nagpapasa ng impormasyon sa iba, hanggang sa makarating ito sa dating leader. Ibig sabihin, wala nang ibang miyembro ng fishes ang nakipag-ugnayan sa Human Project bago pa man ito namatay. Makalipas ang ilang oras, nakarating din sa wakas ang bus sa refugee camp ng Bexhill. Pagdating nila roon, pumutok na ang panubagan ng batang refugee. Ang kanyang mga sigaw sa sakit ay nakatawag ng pansin ng isang pulis na agad lumapit at sinubukang kunin siya. Upang mailalagay ang atensyon nito, nagpanggap ang commodrona na tila nawawala sa sarili dahil sa matinding relihiyosong paniniwala.
Ngunit sa halip na makatulong, siya mismo ang kinuha ng mga awtoridad. Nang makita ito ni Theo, sinabi niya sa pulis na naiihi lamang ang batang babae sa kanyang sarili. Dahil dito, nandidiring umalis ang opisyal at iniwan sila. Nasaksihan ng batang refugee kung paano ginagamit ng mga pulis ang kanilang kapangyarihan upang abusadohin ang mga ilegal na immigrant. Pagpasok nila sa loob ng kampo, nakilala nila ang babaeng gypsy na siyang naghihintay sa kanila. Dinala sila nito sa kanilang silid. Sa loob ng kwarto, nahirapan ang batang refugee habang manganganak. Ngunit makalipas ang ilang minuto ng matinding paghihirap, matagumpay niyang naipanganak ang isang sanggol na babae. Kinabukasan, isang malakas na katok ang ginigiya sa kanila. Agad na binuksan ni Theo ang pinto at nakita niya ang immigration police officer kasama ang babaeng gypsy. Ipinaalam ng opisyal na nagpasabog ng bomba ang fishes upang makapasok sa kampo at mapalaya ang mga refugee. Samantala, sinubukan ng batang refugee na itago ang kanyang sanggol. Ngunit napansin ito ng immigration police officer, kaya natuklasan niya ang bata. Sa halip na gumawa ng masama, sinabi niya na kailangan na nilang umalis agad. Gayunpaman, sinabi ng babaeng gypsy na hindi magandang ideya ang pag-alis sa sitwasyong iyon. Dahil dito, agad siyang pinatahimik ng immigration police officer sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang baril. Pagkatapos noon, sinabi ng immigration police officer na nakita niya sa balita na may nakatakdang pabuya para kina Theo at sa batang refugee. Dahil dito, sinubukan niyang hulihin ang dalawa at kunin ang sanggol para sa kanyang sarili. Ngunit mabilis na kumilos ang babaeng gypsy at itinulak siya pababa ng hagdan. Sa tulong ni Theo, napatay nila ang opisyal at agad na tumakas mula roon. Pagkatapos nito, pinangunahan sila ng babaeng gypsy patungo sa isang nakatagong bangka. Ngunit habang papalapit sila, napapalibutan ang lugar ng mga protesta, kaguluhan, at matitinding labanan. Bigla namang sumulpat ang mga miyembro ng fishes at dinakip ang batang refugee kasama ang kanyang sanggol. Agad silang dinala ng bagong leader sa loob ng isang gusali ng apartment. Samantala, naiwan sina Theo at ang babaeng gypsy sa harap ng galit na mga miyembro ng fishes. Muntik nang mapatay ang dalawa, ngunit biglang dumating ang hukbong British at nakipagbarilan sa grupo. Sinamantala ni Theo at ng babaeng gypsy ang kaguluhan upang makatakas. Gayunpaman, si Theo lamang ang nagpatuloy sa paghabol sa batang refugee at sa kanyang sanggol sa loob ng gusali, sa gitna ng matinding putukan. Habang umaakyat siya sa loob, nadaanan niya ang napakaraming bangkay at mga refugee na nagtatago upang makaligtas. Hindi nagtagal, natagpuan niya rin ang batang refugee at ang sanggol. Agad niya silang isinama upang makatakas. Ngunit bago sila makalayo, hinarang sila ng bagong leader ng fishes. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang naganap at ikinamatay ng bagong leader. Dahil dito, mabilis na inakay ni Theo ang batang refugee palabas ng gusali. Habang naglalakad sila, lahat ng kanilang nadadaanan ay natigilan sa pagkakita sa sanggol. Maging ang mga sundalo at mga miyembro ng fishes ay napuno ng paghanga at pagtataka. Pansamantala nilang itinigil ang kanilang labanan at hinayaan ang tatlo. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, muling sumiklab ang digmaan. Dahil dito, mabilis silang tumakbo palayo sa lugar. Pagkaraan nito, dinala sila ng babaeng gypsy sa nakatagong bangka. Gayunpaman, hindi na ito sumama at naiwan sa likuran. Agad na nagsagwan si Theo patungo sa itinakdang tagpuan. Habang nasa dagat, nakita nila ang mga fighter jet ng Britain na nagsasagawa ng mga airstrike sa Bexhill. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng batang refugee ang mga bakas ng dugo sa bangka. Agad siyang natakot at inakalang siya ang dumudugo. Ngunit ipinaliwanag ni Theo na siya ang nasugatan ng tamaan siya ng bagong leader kanina. Pagkatapos noon, tinuruan ni Theo ang batang refugee kung paano padighayin ang kanyang anak. Maya-maya, sinabi ng dalaga na ipapangalan niya ang kanyang anak sa yumaong anak ni Theo. Napangiti si Theo nang marinig iyon. Ngunit hindi nagtagal, unti-unti siyang nawalan ng malay. Doon nagtatapos ang pelikula, habang namamatay si Theo at papalapit naman sa kanilang bangka ang barkong The Tomorrow. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Shanai, Natrel Arellano, Rafi Desen, Cas Elijah, Justin Bautista Bujuan, 112 Roblox Player, Nathaniel Perez, Rose Tulip, Akio Kenji Vito from Pasay City, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Erin Zabainaw from Caloocan City, at Mr. JJ from Baliwag. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.